Catherine POV. Catherine, babe? Napahinto at napalingon ako na may tumawag sa aking pangalan. Nakita ko sa tapat ng gate namin ang nagtatakang mukha ni Arcos. Bakit pupunta siya sa amin? Maayos na ba kami? Ay palaka! Ngayon nga pala namin pinagpasyahang mag-usap. Hindi kasi kami nagkasabay umuwi kahapon. Sinundo ako ni Daddy at siya ay may tinapos siya sa literary club. May pinapublish daw silang newspaper this month. Ayon sa text niya kagabi. Tumakbo to palapit sa akin at na makalapit sa aking kinatatayuan ay napahawak siya sa kanyang tuhod. Saan ka pupunta, babe? Hinihingal na tanong ni Arcos sa akin. Tinitigan ko siya. Sa may convenience store. Tipid na tanong ko sa kanyang tanong. Anong gagawin mo ron? Tanong niya ulit sa akin. Umayos na si Arcos sa kanyang pagkakatayo at nakatitig na siya sa akin. Bibili ako. Inutusan kasi ako ni Ate Josie na bumili kasi nagbabanlaw pa siya kaya ako na lang nagsuggest na ako nang bibili. Wala naman akong ginagawa sa amin. Sagot ko sa kanya at naglakad na ulit. May kailangan din kasi akong bilhin bukas. Pumunta si Gizi at Tinay sa bahay. Kailangan kong bumili ng ipapainom para sa kanila. Juice ang tinutukoy ko at hindi yung nakakalasing na inumin. Nakita ko nasa gilid ko na si Arcos. Pareho kaming tahimik na naglakad papuntang convenience store. Malapit lang naman dito yon. Hindi na kami lalabas sa subdivision. Narinig ko siyang umubo na mahina pero di pa rin ako umiimik. Dito kami mag-uusap? Hindi ba pwedeng mamaya na lang pagkatapos kong mamili? Nakarating na kami sa tapat ng convenience store. Si Arcos na mismo ang nagbukas ng glass door ng store at pinauna niya akong pumasok. Tinungo ko ang pinabili ni Mommy sa akin, 1 kilong macaroni at 1.5 spaghetti sauce. May pinabibili rin siyang sautanghon, isasahog niya raw mamaya para sa lunch namin. Siyempre, kumuha rin ako ng juice, yung buko powder, ang kinuha ko. Masarap yun eh. Nakita kong nakatingin sa akin si Arcos. Gusto mo ng ice cream, Catherine? Tanong niya sa akin at nakita kong nakatutok siya sa freezer. Lumapit ako sa kanya. Bitbit ko ang buko powder na nilagay ito sa small basket na kinuha ni Arcos kanina. Sumilip ako sa tinitigan niya. Puno ng ice cream ang freezer. Libre mo? Saad na tanong ko sa kanya at nakatingin din sa freezer. Eksakto lang dala kong pera eh. Tumingin ako sa kanya at eksaktong nakatingin din siya sa akin. Oo naman, gusto mo? Masayang pahayag ni Arcos sa akin. Tumango ako sa sinabi niya. Gusto ko yung strawberry nila, Arcos. Turo ko roon sa drumstick nila. Mukha kasing bagong labas ang flavor na yon. Sinunod niya ang aking sinabi at kinuha niya yon. Heto lang? Pagtatanong niya sa akin. Pero hindi na niya ako hinintay na sumagot dahil kumuha na rin siya ng ice cream na nasa cup. Ngumiti ito sa akin pagkatapos niyang isara ang freezer. Tara na, bayaran na natin to. Ani ni Arcos sa akin at nauna nang pumunta sa cashier. Binigay ko sa kanyang pera ko pambayad sa aking pinamili. Naging madali lang naman ang pagbayad namin. Kami lang naman kasing nandoon. Binuksan ko na ang drumstick na ice cream ko. Kinain ko na to habang pabalik na kami ni Arcos sa bahay namin. Bit-bit niya mga pinamili ko. Akin lang naman kasi yun. Pero roon sa 500 gram na ice cream na binili niya. Tahimik ulit kami naglalakad pa uwi. Wala ulit nagsasalita at abala kami pareho sa nginangat-ngat naming ice cream. Binuksan ko ang gate ng bahay. Ang akala ko uuwi na siya pero sumunod pa rin siya sa amin. Dumiretso siya hanggang sa kitchen at nilapag doon ang pinamili namin. Napansin ni Mommy si Arcos. Iho, ngayon lang ulit kita nakita rito sa amin. Mukhang napaka-busy mo simula ng pasukan. Saad ni Mommy kay Arcos, nakita kong napakamot sa Arcos sa likod ng kanyang ulo. Sorry po, Tita Carmel. Marami po kasing ginagawa sa major po namin and sa literary club po. Kaya ngayon lang po ulit nakadalo sa inyo. Ramdam ko ang hiya sa sinabi ni Arcos. Ah, ganun ba, Arcos? That's okay. Para naman pala sa future ng princess ko.
Kinikilig niya sabi ni Mommy. Para sa future? Kinuha kong ice cream na binili ni Arcus, kumuha rin ako ng spoon at umakyat na sa kwarto ko. Hindi ko na siya pinansin, abala siya kay Mommy. Pinuksan ko ang pinto ng aking room at umupo roon sa beanbag. Sa garden na lang pala kami pupesto nila Tinay para mahangin at maganda ang view namin habang nagkukwentuhan. Nawala sa aking iniisip nang bumukas ang pinto ng room ko. Bumunga doon sa Arcus. Can I come in? Nahihiya niyang tanong sa akin. Tumango ako sa kanya. Pumasok ka kung gusto mo. Kinakain ko na tong binili mong ice cream. Para naman sa akin to, di ba? Galit-galitan kong sabi sa kanya at pinatulis ko pang aking labi para alam niyang nagtatampo ako sa kanya. Tinuon ko na lang ulit ang aking tingin sa ice cream na nasa harapan ko at kumutsara ulit. I heard the door of my room close. Narinig ko ang yapak ni Arcus na palapit sa aking pesto. Nakita ko sa aking peripheral vision na umupo siya roon sa kabilang beanbag at tumingin sa akin. Gusto mo? Pagtatanong ko sa kanya at nakita kong tumango siya sa akin. Wala kang dalang kutsara, Arcus. Pagpapatuloy kong sabi sa kanya. Nakita kong umunguya siya sa aking harapan. Subo? Anya sa akin at tinuro ang kanyang bibig. Ano ka bata? Kumuha ka rin ng kutsara mo? Saad kong sabi sa kanya at kumatsara ulit ng ice cream. Ang isusubo ko sanang ice cream ay inagaw niya sa akin at dinala sa kanyang bibig. Ngiti-ngiti itong tumingin sa akin. Masarap talagang strawberry, babe. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. May ice cream kasi yung bibig niya. Ikaw talaga, Arcus? Bulalas ko sa kanya at pinalo ko siya sa kanyang hita. Bad ka talaga. Hindi niya ako pinansin. Pagkos kumatsara rin siya sa ice cream at dinala yon sa harapan ng aking bibig. Say anya sa akin at hinihintay niyang iawang ko ang aking labi. Say babe. Sige na. Ulit niyang sabi sa akin at nagpa-cute pa siya. Naku Kat, nagtatampo tayo sa kanya. Kaya wag ka madala sa sweetness at pagpa-cute ni Arcus ngayon. Pero may buhay yata tong labi ko at kusang umawang sa kanya. Sinubo niyang kutsara sa akin. Nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sabi ko sa kanya at pinag-cross ang aking braso sa tapat ng aking dibdib. Bakit hindi ka nag-reply sa text ko, Arcus? Naitanong ko na rin sa wakas sa kanya. Ilang araw ko yung inisip. Binaba niyang hawak niyang kutsara. Pinataw niya yon sa takip ng ice cream. Si Ellen at yung iba naming kaklab ang kasama namin kumain. Hindi ako nag-reply ka sa'yo kasi alam ko magtatampo ka. Iniisip ko na marami akong kasabay tapos ikaw mag-isa ka lang kumakain. Kaya naisip kong wag na lang mag-reply para isipin mong wala rin akong kasabay. Mahabang paliwanag ni Arcus sa akin. Sana sinabi mo pa rin, Arcus. Akala ko ba walang secrets? Saka may friend ako, Lizzie ang pangalan niya. Pupunta siya rito bukas. Sagot ko sa kanya. Nakataas ang kanang kilay ko sa kanya. Napakamot siya sa kanyang batok. Ganito siya kapag nahihiya o natatakot. Sorry babe, hindi na mauulit. Promise. Mahinang sabi niya sa akin habang nakayuko siya. I wasn't the only one who had secrets from us. You didn't say you got sick. Kung di pa ako pumunta sa classroom niyo, I won't know that you are sick. Saad niya rin sa akin. Hindi ko tayo sasabihin dahil nauna kang hindi nagsabi sa ating dalawa. Gumanti lang ako. Tapos galit at nagtatampo nga ako sa'yo, di ba? Bakit ko sasabihin sa'yo? Pagtataray ko sa kanya. Narinig kong tumawa si Arcus na mahina. Okay, let's say we're both equal because of what we did. So bati na tayo, babe. Bibilhan kita ng maraming strawberry ice cream. Pangsusuhol niya sabi niya sa akin. Wala akong nagawa kundi umuo sa kanya. Marupok lang po ako pagdating sa ice cream, lalo na sa strawberry ice cream. Kizzy? Tawag ko sa babaeng nakatayo roon sa tapat ng gate ng subdivision. Nakatokong pants ang suot niya at isang black t-shirt na may nakasulat na flavor of the month. Anong klaseng statement shirt yun, Catherine? Sigaw nito sa akin nang makita ako.
Pinapasok na rin siya sa wakas ng guard na naka-duty ngayon sa gate. Hala, siya yun nagtanong sa akin tungkol sa yukat. Gulat na sabi niya sa akin at tinuro pa si Arko sa akin tabi. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ipapakilala si Arko sa kanya. Ang pakilala ko kasi sa kanya sa lalaking to ay kapatid ng ball captain ng basketball team. Ano kasi Gacy? Nauutal at kinakabahan kong sabi sa kanya. Si Arcus, boyfriend ko. Mahinang sabi ko sa kanya. Hinihintay ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata pero ngiti lang ang meron dun. Alam ko, sabi niya sa akin nung pumunta siya sa classroom natin at hinanap ka. Tinanong ko kasi siya kung kaano-ano ka niya. Sinabi niya sa akin girlfriend ka raw niya. Sabi niya sa akin na siyang pagtataka ko. Hindi nga ako naniwala nung una kasi di mo pa naman ikukwento sa akin na may boyfriend ka pala. Pagpapatuloy niyang sabi sa akin. Tiningnan ko na masama si Arcus pero nakatingin lang sa daan ang kanyang mga mata. Mamaya ka sa akin. Oo nga pala Catherine, ako na lang ba hinihintay mo? Pagtatanong niya sa akin at baka sa mukha niyang pagkabahala. Sorry ha, nagsaing at nagluto pa kasi ako sa bahay. Hindi kasi marunong yung dalawang pinsan ko sa pagluluto. Baka pag uwi ko mamaya, wala na akong madatnan sa bahay namin kundi abo. Natatawa niyang saad sa akin. Tiningnan ko siya. Napakatatag niya. Nag-aaral na siya, nagtatrabaho tuwing weekends at siya pa nag-aasikaso sa mga pinsan niya. Wala pa rin naman si Tinay, pero sa kabilang street lang naman nakatira yun. Pagpapagaan ko sa kanyang kalooban. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mainit pa rin naman, pero pinayungan naman ako ni Arcus. Si Gacy naman ay may dalang payong din. Paano kayo nabubuhay, Miss Gacy? Napatingin kami kay Arcus na magtanong ito. Grabe naman yung Miss Gacy. Gacy na lang, boyfriend ka naman ng kaibigan ko si Catherine eh. Sambit niya kay Arcus. Nagmukha ko matanda sa mismo. Dugtong na sabi niya. Nagtatrabaho ko tuwing weekend sa isang bar. Naging mahina ang boses niya pagkasabi niya sa salitang bar. Wala kasi akong choice, kundi roon magtrabaho. Malaki yung kinikita ko roon kahit 2 days lang pinapasok ko. Kumpara sa mga fast food chain dyan, kailangan kong buhayin yung dalawa kong pinsan at maging ang sarili ko. Kaya ayos lang na magtrabaho ko roon. Di naman din malaswa ang damit na sinusuot namin doon. High class na bar naman yon. Pagkakwento niya sa amin, nakatingin lang ako sa mukha ni Gacy. Tinitingnan ko kung ano magiging reaksyon niya habang nagsasalita siya, pero nakangiti ang kanyang labi. Ay, ito yung bahay niyo, Catherine? Ang laki? Bulalas niyang sabi sa akin. Huminto na kami sa pinaka-gate ng bahay ni Arcus. Si Arcus na ang nagbukas ng pinto para sa amin. Napahinto ako sa pagtawag ni Arcus sa akin. Punta muna ako sa bahay ha. May binik si Mami na banana cake. Balik din ako. Saad niya sa akin at lumakad na palabas. Ay, saan pupunta yung boyfriend mo, Kat? Tingin niyang tanong kay Arcus. Uuwi siya sa kanila, kukuha ng banana cake sa bahay nila. Sagot kong sabi sa kanya. Tara na dito, Gacy. Yaya ko sa kanya at dumaan kami sa paradahan ng sasakyan. Medyo masikip sa dinadaanan namin dahil nandito ang kotse ni Daddy. Linggo ngayon at wala siyang pasok. Nanonood nga ngayon si Daddy ng wrestling sa isang platform. Wow! Bungad na sabi niya na makapunta kami sa likod bahay namin. Sino mga nagtanim ng mga bulaklak niyo? Pagtatanong niya sa akin. Pumunta siya sa red rose si Mommy na tanim. Inamoy niyang isang rosas doon. Si Mommy ang mahilig sa amin magtanim? Sagot ko sa kanya at umupo rito. May 4 na upuan na gawa sa metal at kinulayan na kulay lila sa gitna nito ay may table na bilog na gawa rin sa metal. May ginta bang Mommy mo, Catherine? Ang ganda ng bunga ng mga bulaklak niyo. Saad niya sa akin at nakita kong lumapit siya sa may bougainvillea. Hinawakan niya to. Tumango ako sa kanyang sinabi. Bata pa lang daw si Mommy. Nahilig na siya magtanim. Namana raw niya yon sa lola ko. Gise, dito ka lang ha. Kukunin ko lang yung merienda natin.
Wika ko sa kanya. Tumayo na ako sa aking kinauupuan. Sama na ako. Tulungan na kita magdala, Catherine. Nakakahiya naman. Ani niya sa akin, pero tinanggihan kong alok niya. Bisita ka rito, Gacy. Mamaya lang lalabas si Mommy para makilala ka. May ginagawa pa kasi sa kwarto nila. Saad ko sa kanya at kumiti na umalis sa harapan niya. Nakita ko na naroon ang pagkain na hinayin ni Mommy para sa amin. Nandoon ang spaghetti macaroni at red velvet cupcakes. Nilabas ko na rin ang buko juice na tinimpla ko kanina. Naglagay rin ako ng juice sa mismong pitchel para lumamig pa rin kahit wala na sa ref. Nilagay ko ang mga yon sa isang tray namin at lumabas para mapuntahan na ulit si Gacy. Nadatnan ko pa rin siya naghuhumaling sa mga bulaklak ni Mommy. Gacy, merienda ka muna. Tawag pansin ko sa kanya pero tumango lang to sa akin. Hindi ba natin hihintayin yung isang kaibigan mo, Catherine? Nakakahiya naman kung mauna akong kumain. Saad niya sa akin. Darating na rin yun. Tinapos lang daw niya yung essay nila sa isang subject. Sagot ko sa kanya. Ilagyan ko siya ng plato at tinidor. Maging yung baso'y binigyan ko na rin siya. May tao. Sabay kaming napalingon sa pinasukan namin kanina. May nag-doorbell. Siguro si Tini na yon. Siya na siguro yun, Gacy. Ngiti ko na lang sa kanya at sinando ka na siyang spaghetti macaroni. Hi, Catherine. Napatingin ako sa bagong dating niya si Tinay. Naka-short lang ito at isang puting t-shirt na may design na Doraemon. Lumapit to sa amin at nilapag ang isang pagkain. Galing ka kila Arcus? Hindi na siya pumasok. Curstock daw to, kaya umuwi na ulit siya sa kanila. Sabi niya sa akin, kahit di pa ako nagtatanong about sa bitbit niyang banana cake. Umupo to sa harapan ko. Nakita ko nakatingin siya kay Gacy. Hi, I'm Tinay Gomez. Nice to meet you. Masayang pagpapakilala ni Tinay kay Gacy. Hi, ako naman si Gacy. Gacy Torres. Alam mo ba kinukwento ka ni Catherine sa akin? Kita ko sa mga mata ng dalawang kaibigan ko na magkakasundo sila. Parehas kasi silang makulit at maingay. Tungkol saan naman kinukwento to sa'yo? Hindi ko na sila pinansin at sumandok na ako ng macaroni. Bahala sila mag-usap para makilala pa nilang isa't isa. Sabi lang niya sa akin, magkakamatch daw tayo kasi parehas tayong maingay. Muntik na ako matawa dahil sa sinabi ni Gacy. Sabi ko, secret lang namin yun eh. Ang ganda mo rin, Tinay. Ang cute ng name mo. Pero di ka naman maliit. Maliit lang hugis ng face mo. Ang ganda, no? Kumikinang nasabi ni Gacy sa isa. Nako, lalaki na naman ang ulo ng isang to. Nagulat ako at halos maipagsak kong hawak kong tinidor nang paluin ni Tinay ang braso ni Gacy. Ikaw naman, Gacy? Bet na kita maging friendly. Am I really beautiful? Pero bakit hindi ako crush ng crush ko? Nakatingin na lang ako sa dalawa habang nag-uusap sila. Kumain si Gacy ng red velvet cupcake at tumingin kay Tinay. Sino bang crush mo? Baka matulungan kita. Alam mo ba yung crush ko sa ibang campus? Crush na ako ngayon. Baka sa boses niya ang pagiging proud sa kanyang sinabi. Napatingin na rin ako kay Gacy. Sinong crush mo, Gacy? Sabat ko sa kanilang usapan. Yung sa kabilang campus, Catherine. Graduate niya yun last year. Tapos naging customer namin sa bar. Kinikilig niyang sabi sa amin. Nagtatrabaho ka sa bar? Ano ginagawa mo rin, Gacy? Napakamot ako sa aking buhok. Hindi pa nga alam ni Tinay na nagtatrabahong isang to. Dancer ako roon sa bar. High class bar naman yung pinapasukan ko. Puro mayayaman. Sagot niya sa tanong ni Tinay sa kanya. Maraming gwapo ron. Punta kami next time ni Catherine, di ba? Punta tayo? Sambit sa akin ni Tinay. Nakatingin pa siya sa akin nang sabihin niya yon. Bakit pati ako dinamay niya? Sige, punta kayo. Sasamahan ko kayong dalawa. Di ako papasok bilang dancer kapag pumunta kayo. Sabi ni Gacy sa amin. Puro mga anak ng millionaire, billionaire, o celebrity ang mga madalas na pumupunta ron. May ilan ding athlete pero bihira lang.
Maganda roon kapag Sunday kasi may promo silang nagbibigay sa mga barkadang pumupunta ron. Pagpapatuloy niyang sabi sa amin. Marami pa siyang sinabi sa amin tungkol sa kanyang pinapasukan. Mukhang masaya naman siya bilang dance sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Buti na lang din madali sila naging close si Tinay. Hindi talaga mahirap pakisamahan si Gacy. Madaldal kasi siya. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.